Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Ngayon bigyan natin ng reaksyon ang hula ni Madam Wendra K. Former PNP Chief Nicolas Torre at ang pagka-promote niya bilang PNP Chief at ngayon ay tinangal at pinopromote na sa ibang ahensya. Bago kayo maawa sa kanya, balikan natin ang ginawa niya sa ating former President Rodrigo Duterte at dito natin malaman kung sino ba si General Torre. Dapat ba siyang kaawaan o hindi, kayo na ang maghusga? Ngayon hindi na natin patagalin pa ito na ang hula ni Madam Wendra at ang pagdakip ni General Torre sa ating former President Rodrigo Duterte at ngayon nandoon pa rin sa The Hague, Netherlands, doon sa ICC. Grabe naman ang ano mo. Mr. President, please. Mr. Former President, as a prosecutors, I do believe that you still believe in the majesty of the law. Actually, sir, kung susunod tayo sa yung Article 59 ng ICC rules, ang sasabi kung susurrender siya sa korte, dito sa Pilipinas. Ano pa pinag-usapan natin kung kukunin mo ito? Mawawala na. Yun na nga sir, balik din tayo sa ano. Ikaw na nagsabi, right to counsel. We are here invoking our right to counsel. His right to counsel. I have sent over. Sir, constitutional right. Sinabi mo, constitutional right. Tinatanggapin na kanina. There will be consequences. I know, sir. I'm right. Please, let's spare all of them. Show your statement, Chief said. Let's spare all of them. I'm waiting Take for, access. I'm waiting for my daughter and son. Sir, I assure you, sir, that your rights will be protected. how can you protect our rights? What if they say that he is not guilty? How do we implement that if he's dead already? Pwede sir, paano mo lang ang anak mo? Ayaw magbigay ng order. Ang anak mo. Paano mo lang ang anak? Grabe ka naman. Magbigay ng order, sir. Kailangan namin mag-usap. Yung anak ko lang, hintay natin. Isa lang anak ang nakikita niya. O, tulalahan dito. Tayin niyo yung anak. Dalawang Alam anak. mo, Okay, anak. Gusto magdala ng pagkain tsaka wala na, sir. ng Tapos sa sarap gamit. panahon, kanina pa, sir. Teka muna. Sir, Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak walang ko. darating, sir. Ha? Walang darating, sir. Wala sa batas, sir. Kahit hinaral yung gate. Yes, sir. Admittedly, yes. Then Okay, counsel. why don't you allow them? Bakit yung batas? Sir, you have your counsel. Huwag na tayo mag-debate rito. This is not a place for debate. Right now, sir, I can give Yes. order to remove you from here. Ma-isolate si President Duterte. Maiwan siya mag-isa dyan. I am saying that my lawyer, the daughter, is coming. Kasi Mr. President, you will be left there alone on that table. Meron Believe siyang me, padalang. kasi walang tao May rito. tao siyang gusto ipasama Let us sa spare kanya. everyone. wag To the car, sir. Wala na ito. Ikaw naman marunong mag-alala eh. Otherwise, magkakagulo lahat dito. Ang dalawang Gusto nyo lang anak. ako. Pero hindi mangyayari Ang yung ngayon, sir. dalawang anak. Okay? Antayin mo lang ang They can dalawang Why? visit you. Why? They can visit you to in your detention facility, sir. Believe me. They Kaya can. nga, And antayin these mo lang all yung these people dalawang anak. can see you. This is just a humane, fair request. Kanina pa yan, sir. No, Hindi po. Guys! hindi po kanina. Believe me, sir. Hindi nyo magugustuhan ang kasunod na order. Sige. Holding carry. Ito ang lugar natin, holding area. Lahat. Humane niya. Kaya Okay, sinabi go, ko Mark. humane eh. Lahat. Sabi niya humane eh. Antayin Antayin mo yung anak. Hintayin niyo yung anak. Kita niyo 80 years old kayo lahat. 50 years old ito. Tapos ito. Tapos kayo Pamilya lahat. naman kayo. Ma'am, Pamilya naman. Do not lay a finger. 80 Go. years old kayo lahat. go! Hindi makalakad ng maayos. Okay. Sandali lang, sandali lang. Dali. Sandali Ano lang. ang gusto niyo? Mangyayari yan. Sandali lang. Sandali lang. Oh, attorney. Sir, Hintayin mo I did lang. not listen to his plea. He will, if he's going to live here and live out of the country, he will be there for long. Ang hinihingi niya lang na
Ikaw naman sir, para naman tayong glulukuhan dito. Kamura-mura ng pamasahe papunta ron. Hindi po tayo nag-ano dito. Sir, bayaran mo po sa akin namin. Yes sir. O sige, bayaran mo. Pambira ka naman. Dalawang Sige na. anak lang. Guys, That's the point of the matter, sir. Yes, Villaldea. Attorney Villaldea, remove. Sir, please, huwag niyo na kami pilitin sir na hilahin ka. Sir, Sir, bitawan niyo po. pambira ka naman, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Humane lang, sir. I would appeal to you Humane not to lang. follow up. Humane lang. Humane lang. Humane lang. Humane lang, eh. Humane lang. Humane lang. Huwag kang ayaw mo akin. Bawal You are lumawa. now. Bawal lumawa. Hinihingi na lang natin. 8 years old, 19 years Hindi po ang abogado ang humihiling. Si President Duterte na mismo ang humihiling. Kaya nga, pagbigyan niyo. Pagbigyan mo Naman naman. kayo. Kanina pa eh. Hindi ko Sir, humingi ng please pabor. naman. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Attorney, you will be removed from That's your... precisely the point that I'm saying. Ano That's lang precisely naman the yan? point. Huwag kayong mag-ano. Huwag kayong- Please lang. Bawal hawakan. Attorney, you will be removed Bawal from your... hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ka na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to be observed Right to counsel. and Huwag respected. kayong humawak. Huwag Wala kayong na kayong pakialam sa Huwag kanila. kayong Kasi ano nga, lawyer. nag-uusap Saan mo kami. ano yung lawyer? Nag-uusap pa kami. Bawal. Huwag na tayo Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Wag po. Nag-uusap pa kami. Attorney, please Huwag naman. mo hawakan. Is this what you want, Mr. President? Huwag mo hawakan. Obviously, Time lang eh. Time lang. Kayo mga Wag mo hawakan yung nanay ko! Tangina mo! Kayong mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Matanong nga. Alam niyo ba? Kayo, nandito mga lahat, ikaw, tanungin kita, Ture, anong kasalanan ko? Tumalikod na lang. Tumalikod na lang. Tumalikod na lang. Tumalikod na lang. Huwag mo hawakan. Wag mo hawakan. Hindi, hindi, hindi. Pag-usap tayo bata. Pag-usap tayo bata. Pag-usap ka tayo. Pag-usap tayo. Gusto doon. Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko! Akin na, halika ka sa halika mo na. Halika dito. Akin na yung anak ko. Akin na. Akin na. Ayan, puro kayo sulugin mo. Wala, halika na. Ngayon, gawin na sa kanya. Ang ginawa niya. Hoy, nandito yung preso, hindi dyan. Balik na yung anak ko. Sandali lang. Do it orderly and peaceful. Yan mga ganun na reaction, expected video yan. Kasi pamilya. Huwag kayo mga sundalo kasi kayo kumahuli, pero ang pamilya hindi. Diyan magtayo sa kudur ng agiti. Kilala man ninyo. Nakisigan ako. Hindi mo ninyo masabi kung ano ang craving ko. Kaya nga, pero simpahin mo ang lakas. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang pasukin mo na. Hindi mo respeto pagka-presidente ko. Pagbuhay mo. Hindi na kapatay mo na katagal yan. Tutumba. Kamalas ko naman. Dahil ako Kasama ko fiscal. siya. Pakisama, pakiyas. Tapos ganito yung Atawag ko. Lisa. Sa yung mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya na ginawa ko.
na. Yan. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo sir, 8 o'clock sir eh. 8:30 na sir. May hinihintay ako na anak. Hindi, siya? On record? Ako On record? Ako ang humingi ng On record? Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Bigyan yun. mo ng pagkakataon. Kasi hindi naman mangyayari yun. Magdadala ng gamit. Ayaw niyang pakasukin. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman, abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay Oo, nila, 80 anyos. Kung ganun, okay lang po. Hindi niyo papasukin. Make it clear. Yes sir, hindi papasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo Upon my order. Hindi mo pinapasok. Yes sir, upon my order sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center sir. Ni-request po ito na basahin ko. So, ang pangalan po niya ay talagang pinag-uusapan ngayon at kumbaga sa spicy, napaka-spicy nitong taong to. Kasi hindi ko alam kung dapat ko siyang i-congratulate sa pagka-promote or what. O dapat ko siyang, hindi ko alam. Kasi ho ay sa kanyang katayuan ay talaga namang parang, alam niyo yun, nasa isang hot seat. Ito na po tayo kay Mr. Nicolas Diloso Torres III. Siya po yung napapanood natin ngayon na nasa hot seat na ano siya ng Philippine National Police Academy siya nag-aral. So, siya po ay si Nicolas Torre. Ayan. Alam na natin yan kung sino yan kasi pilian yan sa PNP. Naku po, Diyos ko. Again and again po ha, ito po ay for entertainment use at ito naman ay tarot. Wala po akong sasabihin dito na hindi manggagaling sa tarot. Kung ano lang nakikita ng tarot. Ayan. Kaano lang po niya, kapopromote. Ayan. Naku po. Sa totoo lang po, di ba katatapos lang ng kanya sinasabi na pinarangalan siya. Pero hindi ko po alam kung ito'y ikatutuwa niya pagdating ng panahon. Ayon po dito, hawak niya po ngayon ang kaligayahan at tagumpay ng kanyang promotion. Subalit, ayon po dito, ang kanyang upuan ay napakaanghang, pulang-pula. Ibig sabihin po nito ay dadana siya ng napakaraming pagsubok dyan sa upuan o dyan sa posisyon na kanyang na-claim. Ayan po. Kaya po napansin ninyo, ano po ba ang ating katarungan? Di po ba ay babae ang ating, kumbaga kahit sa mga batas. Nakita nyo ang timbangan at nakita ninyo ang espada. Kinakailangan niyang, ito po, panawagan po ito sa kanya. Para hindi po dumating ang panahon na talagang siya ay maipit sa anumang desisyon. Kailangan niyang gamitin ang timbangan. Ilaban niya ang timbangan, ang katarungan. Ayan po, hawak na, liwanag, di po ba? Yung babae, may timbangan, ilaban ang katarungan. Dahil ang katarungang ito ay bibilangin ng bawat sambayanan. Kaya hindi ko alam kung matutuwa akong na-promote siya o na-elect siya. Kasi para siyang isang mata, ano ba yun? Yung, parang may isang matang nakatitig sa kanya na sinisilihan siya na lahat ay babatikusin. Lahat ay kinakailangan niyang pakitaan ng pruweba na siya ay nasa timbangan ng katarungan. Marami ang nag-iisip na siya, ito po yung pag-iisip ng mga tao na siya ay minamanipula or pinapaikot ng isang nag-upo sa kanya. So ito po, kitang-kita naman, minamanipulate. Kaya kinakailangan po niya patunayan na hindi.
magkaroon siya ng sariling paninindigan at kinakailangan niya magkaroon siya ng sarili niyang pananaw. Kasi nakikita po rito, darating ang time, maiipit siya sa isang sitwasyon ng desisyon na maaari ring yung kanyang ipinagkaloob sa kanya ang magbigay sa kanya ng napakaraming sakit at problema na magkakaroon pa siya ng problem sa health. At maaaring mabroke ang puso niya or maaaring magkaroon siya ng problema sa hindi ito sakit sa puso kung hindi sa pananaw sa puso ng mga tao. Ayan. Kasi ayan po yan. Mga tao na nasa paligid niya, tapos yung puso na mabobroke ang tiwala sa kanya. Pag-ingatan po niya ang pakikinig. Ayan, nakita niyo yan, nakita niyo tong kanyang karir, ito ang kanyang karir. Tapos may humahadlang na isang diablo, ayan po, kumbaga, ang ikot ng kanyang karir ay may nakasalang na anytime na magkakamali siya, ay maaaring ma-flat. Literally, flat ang ibig sabihin. Ibig sabihin ay ma-destroy ang kanyang karir. Pagkatapos, may 3 tao nasa unahan niya. Ang kinakailangan niyang dadating ang time, mamimili po siya. Saan siya? Diyan sa 3 taong yan o dito sa mga nasa ilalim? Yun po. Sasakit po ulo niya eh. Ayan po. May 2 tao na magbibigay sa kanya ng sakit ng ulo na hindi po niya malalampasan at siya ay makikriticize ng tao. Ko alam kung sino yun. Kaya ingat po, General Torres po. Ingat po kayo sa bawat desisyon ninyo. Mag-ingat din po kayo sa mga bibitawan nyo salita. Ayan. Sa isang suma total po, dadanas po kayo na maiipit kayo sa isang desisyon na pangsambayanan. At doon po, uhusgahan kayo ng tao kung dapat kayong paniwalaan o hindi. Ayan, nakalagay po dyan. Inang bayan, babae, ang ibon. Pagkatapos, ito po yung lahat ng karangyaan na inyo matatanggap o maaring ito ay pabuya ng mga taong may mga darating na pabuya ng mga tao na hindi ko alam po ito sa politika po o ito ay sa mga naglagay sa inyo. Ito po ay masela na sitwasyon pero ang sabi po rito, ang inang bayan ay nakatayo at kinakailangan yung ingatan ang tiwala ng inang bayan dahil dadating daw po ang isang ibon na yung ibon daw po ay magpupumilit na palayain ng mga yung ibon man na muling magbabalik sa bayan. At meron pong nakikita po rito na masalimuot na sitwasyon ng hindi naman ito pag-aaklas eh. Hindi ko po kasi siya maipaliwanag kasi dilaw siya. Pagkatapos may mga green at may tuyo din na dahon. So ang ibig sabihin po nito ay mga suggestion, tanong na maaaring dun ka parang maiipit. So kailangan alamin kung ano to. At kinakailangan alamin mo sa puso mo kung sa taong bayan ka ba or talagang fix ka kung sino lang ang nasa paligid mo. Yun po ang ibig sabihin to. Kaya ito po yung payo sa inyo na kailangan nyo pa lang kung naririnig nyo po, ito po yung magandang babala na kailangan pag-ingatan ang lahat ng galaw. Kasi darating ang time kayo po ay maiipit. Ayan po.
Ano ba yan? Pangit naman ng mga ano yun. Basta dito po, maaaring may isang taong tatalikod sa inyo. Mag-ingat po. Ayan po, may isang taong tatalikod sa inyo at aalis ng suporta sa inyo. Yan. Tinanggal na sa pwesto bilang hepe ng Philippine National Police si Police General Nicolas Torre III. Isang kopya ng executive order na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin